Okay mga kababayan, welcome po ulit sa Chris Ulo YouTube channel. Okay, pag-usapan natin ulit itong mga kababayan, itong usaping Bea Alonso at Dominic Roque, na kung saan may mga na-involve ho na mga sinasabi daw ho nilang mga di umano mga sugar daddy daw ha. At may mga napabalitang ito raw si Dominic Roque ay nabigyan ng gasoline station. Wow. At nabigyan din ng condo unit. Aba, teka, talagang ang swerte naman ito ni Dominic Roque. O ito mga kababayan, although wala namang sinasabi talaga totally kung ano ba talaga ang kadahilanan ng break-up ng Bea Alonso at ni Mr. Dominic Roque. Pero may mga nai-issue nga ho na kaya raw naghiwalay dahil sa isa raw may sinasabi pa dati na parang politikong congressman bakla. At meron daw sugar daddy nagbigay ng condo, sugar daddy nagbigay ng gasoline station. Although may mga naririnig-rinig ho tayong ganun sa social media, pero hindi naman ho sinasabi na yun talaga ang kinadahilanan or dahilan kung ba't naghiwalay ito si Bea Alonso at Dominic Roque. Alam niyo ba mga kababayan, yung mga napapabalitang nagbigay ho ng gasoline station at condo unit dito kay Dominic Roque ay lumantad na. Aba, ang gagandang lalaki pala nito. At ang mamacho. O itong nagbigay ho daw, di umano ha, pinag-iisipang nagbigay ng gasoline station at condo unit. Kilalanin ho natin mga kababayan at binasag na ho nila ang kanilang mga katahimikan. At nagpa-interview ho sa isang matatawag ho nating isang host sa isang social media platform, sa isang FB page. Okay, pakinggan natin mga kababayan. Itong FB page ho na to, credit ho kay Centro Artista Philippines. Ayan sa inyo yan. Kung ipapalo nyo or hindi nyo ipapalo, nasa inyo yan. Basta credit ho sa kanya ito. Pakinggan ho natin, gawa ho tayo ng opinion, reaction, analysis ho sa ginawang pag-interview ho nitong host, nitong sa isang FB page na to. Sa dalawang lalaki na sinasabi di umano nagbigay ho ng gasoline station at condo unit dito kay Dominic Roque. Okay. Hello guys, welcome to J. Ruiz Talks at Centro Artista, kwentuhan ng mga personalidad at influencers ng bansa. Ako po ang inyong lingkod si J. Ruiz. At sa araw na ito ay makakasama natin ang dalawang politiko na... Ito hindi ko alam. Kasi sa dinami-dami ng social media platform, mga tawag dito mga kilala or batikan, veteranong mga kolumnista. Hindi ho natin alam kung bakit dito ho nagpa-interview itong dalawang lalaking ito. Na di umano sinasabi sugar daddy or nagbigay ho ng gasoline station at ng condo unit dito kay Dominic Roque. Hindi ho natin alam bakit dito ho nila napili. Dito sa taong ito na si J. Ruiz. Siya ho ang host ng Centro Artista Philippines. Malamang itong dalawang lalaking ito, although nababanggit ho sa mga social media platform sa YouTube, mapa Facebook, siguradong may mga nag-i-email dito sa dalawang lalaking ito. Nag-i-email na gusto silang mahinga ng kanilang opinion dahil nadadamay nga ho yung kanilang mga pangalan. Pero ngayon ho, lumantad na sila, binasag na ho nila ang kanilang katahimikan. At nagsalita na ho about ho dyan sa gasoline station at condo unit daw. Hindi mo na binigay nila kay Dominic Roque. Okay, pakinggan natin. Marami. Dahil sa pagkakadawit ng kanilang mga pangalan sa hiwalayan Bea Alonso at Dominic Roque ang naugot na kasalan nila. At syempre, papakilala natin yung dalawang kaibigan na... Sir, advice lang dito sa kay J. Ruiz. Pag nag-edit, kasi di ko alam kung ikaw nag-edit sir or may editor ka. Kasi kung titignan mo itong FB page na to is bago lang.
wala pa yatang 5,000 followers ho yung kanyang, basta wala pang 10,000. Maliit pa lang ho ang bilang ho ng kanyang followers. Kaya nga nagtataka rin ako bakit dito nagpa-interview itong dalawang lalaking ito. Ang daming po pwedeng sila magpa-interview sa malalaking social media platform tulad ng mga veterano, batikang kolumnista, para mas lalong kumalat ho ang kanilang statement about ho dito sa gasoline station at kondo. Pero ba't dito ho kay J. Ruiz ho nila napili at maliit ho ang kanilang FB page or social media platform na napili? Susunod sir, pag nag-ano ka, hinaan mo yung background music mo. Hindi ho marinig yung maintindihan masyado yung sinasabi ninyo. Ano mo lang, hindi ko lang kasi ikaw nag-edit sir. Medyo i-mild mo lang yung volume para mas angat yung sinasabi mo doon sa background. Ang nangyayari kasi parang ang iniintindi namin sir, yung background music mo, tapos parang ikaw yung background dahil hindi ka masyadong marinig. Tuloy natin. Walang iba po, hindi si Mayor Bullet Alusos at si dating Congressman Bong Suntay. Thank you very much for inviting us here. Salamat din sa pag-imbita dito. Mga kababayan, ito pala yung dalawang lalaking sinasabi na di umano pinag-iisipan, pinagkakamalang sugar daddy daw ni Dominic Roque. Ito raw active na mayor na ito si Mayor Bullet Alusos. Syempre kilala natin yung si Mayor Bullet Alusos. At dating Congressman Suntay. Yan yung mga pinagkakamalang sugar daddy daw ni Dominic Roque di umano ha. Patuloy. Inyong napakagandang gallery and coffee shop, no? We'd both like to say thank you for giving us a platform na pwede ma-clarify namin yung mga issues na binabato sa amin and sa mga tao. Ito kasi yung mga araw, viral po yung sa social media at sa mga vlogs. Ito nga pagkakadawit ng mga pangalan ninyo dito sa hiwalayan Dominic Roque at Bea Alonso. Paano niyo ba nakilala si Dominic Roque? Almost more than 10 years na namin ang pagkakaibigan namin. No? Magbabarkada talaga kami. Nag-umpisa yan sa pagmumotor. Nagkakarera kami sa Clark. And then from there, naging good friends kami. We started doing ang dami, mga businesses, nagtutulungan kami. Kaya nakakapagtaka. Excuse lang. Mga kapwa Marites. Habang iniintindi ho natin itong dalawang di umano pinagkakamalan sa social media, mga sugar daddy daw ni Dominic Roque, medyo i-analyze nga natin na bakla ba sila? Or tunay na lalaki? Kasi sinasabi mga bakla raw ito eh. Sabi. Kaya ako di naman ako naniniwala. Yung kasi ang mga pinapakalat na mga nagso-social media, especially sa Facebook, nagkalat. Yung mga sugar daddy daw ito. Yes, Maria Josep. I-analyze din natin habang inintindi mga sinasabi nila. Ito, una nagsasalita, si Mayor Bullet Alusos. Ano masasabi nyo? Paki-comment sa comment section. Sinasabi sugar daddy din daw ni Dominic Roque to. Pag nagsasalita, hindi naman. Parang straight naman. Parang straight naman. Meron pang bigote balbas. Although may mga kilala rin naman akong bakla bading na may bigote, may balbas din naman. Kahit sa gym station nung nag-gym ako dati, may mga tumutulong magbuhat sa akin ng dumbbell, may balbas, may bigote, pero bakla talaga. Pero hindi ko sinasabing bakla si Mayor Bullet Pero ibig sabihin, kung titignan mo naman si Mayor Bullet, parang hindi naman. Parang straight naman. Okay, tuloy natin. Na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon ng marami at nagtatanong kung talagang lalaki ba talaga kami. No? So, nakakatawa lang yung issue. Actually, pinagtatawanan lang namin. But it's anyways, it's a good time also to clarify things. No? Yung totoo lang, yung gusto natin i-clarify para malaman din. Yes, Jay, alam mo, tama sinabi ni Mayor Bullet. Matagal na kaming magbabarkada. Kagaya ng sinabi niya, started with similar passions for riding motorcycles, cars. Ito si former Congressman Suntay. Actually, hindi ako ganun kapamilyar dito. Ngayon ko lang siya na-content. Hindi katulad dito ni Mayor Bullet Alusos. Sa usaping trademark Night Bulaga, halos araw-araw dati yan. Ito si former Congressman Suntay.
although nagpapaliwanag siya about sa gasoline station, about relasyon niya rin kay bilang kaibigan dito kay Dominic Roque. Pakinggan niyo rin yung boses niya, the way magsalita, magkwento, reaction, facial reaction, kung ano ba to, bakla, straight. Kaya hindi ko pa masyadong na sige, patuloy natin, pakinggan natin siya. Masasaya kaming magkakasama. In fact, yung passion na yan led to the formation of a group, yung tinatawag naming Euro Monkeys, which is a group that where Mayor Bullet, myself, si Dominic, si Dingdong Dantes, Richard Gutierrez, Kim Atienza, and some other people, sila Doc Yapi, sila Emil Bano, belongs dahil pare-pareho. We both share similar taste, similar passions, and of course yung love for riding motorcycles. Throughout the years, lagi kaming magkakasama. At kung titignan mo naman si former congressman daw, former congressman Suntay, okay naman din. Mas lang yung buhok niya, wala lang siyang bigote, balbas. Medyo kung titignan mo, compare yung mukha kay Mayor Bullet Halusos, medyo mas siya. Kumbaga medyo mas clean. Or kumbaga hindi ko naman sinasabing madumi yung mukha ni Mayor Bullet. Ay ibig ko sabihin, mas clean yung face niya kasi ahit siya eh. Walang bigote, walang balbas. Although bagong gupit siya sa gilid, sa taas meron, si Mayor Bullet naman, si Mayor Bullet talagang bokal kalbo hindi, kalbo naman talaga. Anong gagawin dyan? Kalbo naman talaga tawag dyan. Alagay tawagin mo long hair yan. Mukha naman pares lalaki. Si Mayor Bullet may balbas, may bigote. Sabi ko nga, may mga kakilala akong ganyan, gay din. Si Arnel Ignacio. Si Arnel Ignacio, alam ko may pagkagayan, pero may pamilya, may bigote balbas din yan. Tingin ko naman pares lalaki. Ngayon, ano tayo dyan sa gender nila? Move on tayo dyan. Kasi tingin ko mukhang lalaki naman din talaga parehas to. Straight. Punta tayo doon sa condo at gasoline station. Pakinggan natin yan. Gawa tayong reaction, analyze opinion doon, ha? Kung aaminin ba nila na yung kondong gamit ni Dominic Roque, isa sa kanilang may-ari? Or binigay ba? Pinaupahan? Binili na ba ni Dominic? Or isa sa kanila nagbigay din ng gasoline station kay Dominic Roque? Ba, kung totoo yung mga grabe, swerte pala ni Dominic Roque. Gandang lalaki. Yung ganito kayang medyo cute. Ano kayang po pwedeng maibigay rito? Siguro, lupa sa palayok. Or kubo. Okay, pakinggan natin. Alam mo, sa barkadahan, andyan din yung pagnanais mo na dyan din kayo magtutulungan And in fact, siguro itong issue kung sana nadama yung pangalan ni Mayor Bullet at pangalan ko dahil sa pagnanais namin na matulungan yung mga kaibigan namin. So you have a love for, all of you guys have a love for riding bikes. Ayun, umiikot kayo ng buong Pilipinas. Actually, kanina lang, galing kaming Tagaytay. Yun talaga yung hobby namin. So, every once in a while, when I have time, pag nasa Manila, may grupo. Barely, on the weekends. Para mga bikers. Si Kongbong and friends, we all find time to spend time together, nagmamotor. Ang biker gang, di ba? Group riding. Umiikot nga kami sa ibang bansa Nagmamotor dati. Every year. Di na ako nakasama sa kanila. Talagang close kayo. As friends. Yeah. Very close kami. Himayin natin yung issue kasi mga kumakalat kay Mayor Bullet muna. Pero ito, medyo patawa lang to Magandang lalaki kasi si Dominic Roque. Halimbawa lang, ang nakatira doon sa kondo, si Buboy Villar. May issue kaya lang. Kung si Buboy Villar kaya, ang napatira doon halimbawa sa kondo, ano kaya, machichismis kaya? Putik. Tuloy natin.
sinasabi dun sa mga vlogs na may mga nagsasabi na parang sugar daddy ka raw. Pangit naman. Diniretso na si Mayor Bullet. Pangit naman daw. Okay, tsaka, Pangit naman din talaga. nakakatawa talaga yun. Yun nga. Yun nga, sugar daddy na binahay mo raw siya sa isang kondo. Grabe ka naman, Sir J. Ruiz. Masyado naman. Ang hard mo naman parang napaka-awkward naman itong Alam mo yun, yung tipong yung J. Ruiz, gusto niyang i-apply yung magandang tanong. Yung itatanong niya yung medyo awkward yung tanong, pero gusto niya i-apply ng maganda. Pero ito si Mayor Bullet, hindi matiis na matawa. Sabi ni Mayor Bullet, parang ang pangit na ba? Sugar daddy raw. Di umano si Mayor Bullet. Ibinahay daw ibinahay daw ito si Dominic Roque. Seryoso. Okay, tuloy natin. Namamahalin ko. Okay. Ay, clarify ko lang, no? O nga, Daddy Bullet. Daddy na naman. Bakla na ako, matanda pa. Ano ba naman yan? Actually, yung condo, no, totoo, akin talaga yun. Uy. I've had it for quite some time, no. Congressman pa lang ako. Pre-selling pa nga, nakuha ko yan. Dalawa yan eh. Ginawa ko siyang Airbnb, but because of the pandemic, pinagbawalan kami i-open for Airbnb. And siyempre, as a friend, barkada, si Dom asked me if I wanted to have it rented. Hindi ko naman ginagamit kasi I stay in the Pitan City now and I live in Alabang. So, siyempre, ipaparent natin sa barkada natin for a good price. And natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay na eh. Diba? So, sana naman itong mga nagkakalat, yung mga that are claiming that they are... Ito mga kababayan, inamin ho ni Mayor Bullet Halusos na yung tinitiran or inuupahan ni Dominic Roque, kanya talaga. Pero hindi niya ibinigay, hindi rin kay Dominic, pinauupahan daw. Sabi ni Mayor Bullet Halusos yan. What the... inamin ni Mayor Bullet Halusos. Okay. Tingnan natin kung ano. Pero tingin ko ito rin yung ano ni Nanay Christie. Kasi di ba si Nanay Christie may binanggit na kung sino may... although wala siyang binanggit si Nanay Christie na kung sino, anong pangalan. Basta nakakalam daw nun si Dominic Roque. So, malamang ito rin niya siguro alam ni Nanay Christie. Baka ito si Mayor Bullet Halusos. Pero wala sinabi si Nanay Christie na may relasyon sila ni Dominic wala. Ang usapan lang doon yung tinitiran. Tuloy natin mga kababayan. Mga batikang journalists, no? Sana naman ingat-ingat din kasi they have a responsibility to the people na dapat fact-finding. Hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung kondo, sugar daddy na ako bigla, di ba? So, hindi ba pwedeng nirent? Hindi ba pwedeng binibenta? There's so many tumalon ka agad eh. Ang problema doon, sinakyan eh. Ginagaslight nila yung issue eh. And naawa rin kami kay Dom. Kasi syempre, affected na nga yung tao sa breakup. Ililink pa kami sa kanya. So kami, pinagtatawa. Tawag pala ni Mayor Bullet kay Dominic Roque, Dom. Tingin ko walang relasyon. Hindi talaga bakla ito si Mayor Bullet straight to. Kasi bagay hindi live ito recorded. Kasi kung talagang halimbawa lang, hindi ko naman sinasabi mag-shota talaga sila. Magkaibigan sila, sabi niya siyempre kahit papaano nadudulas yan. Pinatira ko to si Babe. Babe tuloy, Babe. Walang ganun Dom ang tawag talaga magkaibigan. Tropa. Try natin. Lang talaga namin, but at some point, no, kailangan talaga tumigil and I think these people have to also
be reprimanded. No? Kailangan may consequences din yung may batas tayo. May consequences daw yung mga nagpakalat. Pero magkano upahan dito sa... Usually, a unit like mine, siguro 100 plus. Back then. Pero ang usapan namin ni Dom, 50% lang, provided na aayusin niya. So, inayos niya lahat. Yung pinakita niya sa video, totoo yun. Inayos niya from the ground up. Sabi ko, sige, wala akong gagawin. Kasi sira-sira na rin siya. Tumutuklap na yung sahig. 50% kasi na-renovate ni Dom. At least wala na akong gastos. At the same time, kumikita pa ako konti. No? So, he was already staying there for almost 3 years. Matagal na rin eh. Tagal na pala. Yun na, sinakyan pa nila. And, teka, kung 3 years nakatira na si Dominic dyan, inuupahan ng 50 years. 50 years tuloy, sorry. Kung inuupahan ni Dominic yan, 3 taon na siya nakatira doon, tapos ang upa niya is 50% off. Halimbawa, 100,000 ng upa daw doon monthly. Grabe mahal, no? 100,000 mahigit. Ang laki, mukhang isang floor yata yun ng building ng condo Kasi di ba may mga condo na sa isang palapag, marami hati-hati. Parang Sogo Hotel. Pero may mga condo mga big time na pag akyat mo doon sa floor, buong floor condo yun, bigatin yun. Tulad ng mga condo doon sa Makati Ave, yung condo ni Trump, Donald Trump, yung presidente ng Amerika. May condo yan doon, ang pangalan na Trump Tower. Ang condo niya doon, bawat isang palapag, isang buong condo. Mahal yun. Parang ganito siguro yung condo ni Mayor Bullet doon sa building na yun, isang palapag. Malaki, pinakikita sa video 100,000, sabi natin 100,000, 50% off. Sabi natin 50,000 ng upa buwan-buwan kasi pinaayos, pinarenovate. 3 taon. So, ibig sabihin, kung 3 taon na nakatira doon nakatira si Dominic Roque, ibig sabihin, bago pa nakilala ni Dominic Roque si Bea Alonzo, doon na talaga si Dominic. So mukhang hindi ito yung dahilan. Yung usaping kondo. Mukhang hindi. 3 taon na di ba? Tuloy natin. At least, sana naman mas mataas na yung renta ngayon pagkatapos sa iwanan ni Dom yung unit, no? So, yun na. Just para lang ma-clarify, may proof ka ba na talagang binabayaran mo? Naman, pinadala ko sa yung text inaano ko siya pare, bayaran mo na yung utang ko. And I'd wait for a couple of months before he'd make the deposits. Nagbabayad pala talaga. May deposit. The place is being rented and hindi siya nasisira. So, wala namang ibang. Kasi wala namang kumama. Yun na nga. Hindi, pinapabayad ko sa kanya. Hindi pinahiram. Hindi ko na siya binahay. Clarify lang Baka kasi, nowadays sensitive na ako sa mga usapang ganyan. Kailangan, pati damit ko, kailangan talagang hindi pwedeng mag-pink. Hindi pwede. Nothing against the LGBTQ. Kaibigan tayo lahat. Pero hindi talaga ako. So, I guess. Kay Kong Bong naman, sa'yo naman, iba naman ba to sa issue? Alam naman natin na ambassador si Dominic Roque sa mga clean fuel gasoline stations mo. Ito naman, mga kababayan, after ng kondo, usapang kondo, umamin si Mayor Bullet na kanya. Punta naman tayo sa gasoline station na ambassador pala ito ng clean fuel ng gasoline station. Ambassador si Dominic Roque ng mga clean fuel na gasoline station na ang nagmamay-ari pala ito si former Congressman Suntay. Pakinggan natin mga kababayan kung binigyan niya ba talaga ng gasoline station or ginawa niya ambassador yung kanyang kaibigan na si Dominic Roque para tulong na rin kasi kaibigan niya, artista din naman. Pakinggan natin. Naman, sinasabi na binigyan mo raw siya ng gasolinahan. Well, alam mo, kagaya ng sinabi ni Bullet, it's very easy naman to find the truth kung talagang itong mga sinasabi natin mga batikang reporters, journalists, kung gusto nila malaman kung ano ito madaling malaman naman Pero siyempre, kung ang purpose is yung pang-iintriga, then it doesn't matter kung ano yung totoo. Si Dom, as I mentioned, from being a friend na mahilig sa motor,
nangangarera yan eh. Parang si Mayor Bullet, nangangarera ng motorsiklo yan dati eh. So because mahilig rin siyang sa motorsports, nung nagkaroon ang kumpanya ko, yung Clean Fuel, nung nagkaroon kami ng team, yung Formula V, yun yung predecessor ng ng Vios Cup. So nung nagkaroon ng Formula V, I decided to get a team, to put a team doon sa karera na yan. And kinailangan ko ng celebrity driver. Kasi yung niyan, meron kaming professional driver, tapos nung kumuha rin kami ng celebrity driver. Siyempre, sino pa ba yung kukunin ko? Di kukunin ko na yung kaibigan ko to drive for us. So doon si Dominic yung naging celebrity driver. And then from there on, dahil alam mo, mabait si Dom, ginawa ko na rin siyang brand ambassador ng Clean Fuel. So, hindi lang ngayon yan eh. Kung talagang, sabi ko nga, kung talagang magre-research lang, makikita nila na as early as 5 years ago, talagang brand ambassador na si Dominic. Ang nakakagulat nga, yung pinost pa nilang picture, yung contract signing namin ni Dom na kinukuha siya ng endorser. Pero, wala naman din katotohanan na binigyan siya ng gasoline na He's present doon sa yung contract signing na yon was yung contract signing between myself as president of Clean Fuel and him as yung aming brand ambassador. Tapos noon may mga picture na nasa ribbon cutting siya because that's part of his responsibility as brand ambassador of Clean Fuel to attend yung mga ribbon cutting ng Clean Fuel. Kaya ako nung una natatawa, I was taking it lightly. In fact, sabi ko nga sa kaibigan ko, uy, okay to nakakakuha ng libreng advertisement ng Clean Fuel. Oo. Tsaka dumami yung followers ko. Oo. Tinignan ko rin yung followers ni Mayor Bullet. Nakita kong pasikat na siya ngayon. So siguro pagka natapos yung kontrata ni Dom, si Bullet naman ang kukunin ko ng endorser dahil sikat na rin eh. Okay. Kailan hindi kayo tinanong ng mga vloggers or reach out? Wala. Talagang demolition na job eh. I hope na because of this, magkakapangil na yung batas and I will do some legal actions against this. O ayan mga kababayan, may part 2 yan. Abangan natin. Ngayon, according kay former Congressman Suntay, meron siya mga gasoline station. Ambassador niya si Dominic Roque. Pero hindi niya raw binigyan ng gasoline station. Siguro hindi nga naman enough yung magiging ambassador ka, bibigyan ka bigla ng gasoline station kasi napakamahal ng gasoline station or mag-franchise ng gasoline station. Siguro kung magiging ambassador ka ng isang kotse or motor, yan pwede pa kasi motor, kotse kahit papaano, di ba? Pwedeng ibigay siguro sa nag-endorser niyan or magiging ambassador. Pero ito gasoline station, iba kasi ito, hindi pwede basta ibigay. Sobrang mahal po mga kababayan. May mga balita na nung yung abogado raw ni Bea, pamilya niya, at ni Dominic Roque magsasabi kung ano mga negosyo. So ibig sabihin hindi pala totoo yung sinasabing nagulat yung pamilya ni Bea Alonzo kasi may dineclare daw ito si Dominic Roque na may gasoline station siya. At nagtaka raw yung pamilya ni Bea Alonzo, paano ka nagkaroon ng gasoline station? So ibig sabihin hindi pala totoo yun. Kasi once na nag-declare ka ng isang property, sa'yo nakapangalan. Hindi kasi po pwedeng sabihin sa'yo yan hanggat di sa'yo nakapangalan yan. So, ibig sabihin, hindi pala totoo yun. Isa sa mga nagsabi niyan si Yang Gasa. Si Yang Gasa, alam mo naman yan. Ewan ko kung ano yung mga pinagsasabi niya, nasa ibang bansa eh. Mas naniniwala pa ako dito sa mga sinasabi ng mga lihitimong mga kolumnista natin sa showbiz tulad nila Nanay Christie kasi nandito sa Pilipinas yan. Hindi magpe-fake news yan. Hindi katulad ng mga nasa ibang bansa, kahit ano ikwento niya, nasa ibang bansa yan, walang pakialam yan dahil
Kahit kasuhan niya nasa ibang bansa eh. Oh. O ngayon, ito mga kababayan, may part 2 pala ito, hinati lang nung J. Ruiz. May nabanggit pa rito si Mayor Bullet Aluso sa huli na mapapanood ho yata natin sa part 2 na baka may kasuhan silang mga vlogger. Tingnan natin kung sino yung mga makakasuhang vlogger. Baka kasama na tayo doon. Tingnan natin mga kababayan. Sa part 2 ngayon, kung hindi ito yung dahilan ng breakup ni Dominic Roque at Bea Alonzo, yung kondo, may mga bakla, may mga sugar daddy, about gasoline station, about kondo, ano kaya talaga ang naging totoong dahilan para isakripisyo, i-give up ni Bea Alonzo ang kanilang engagement at paparating at pinaplano ng kasal? Kasi mga kababayan, ang pagpapakasal, di ba, may bago marating yan, may mga pagsubok yan eh. Natural yan eh, common yun eh. Pero, kung i-give up ni Bea Alonzo ang engagement nila, pinaplanong kasal at magiging kasal nila, ibig sabihin, may matinding dahilan para i-give up ni Bea Alonzo ang mga bagay na yung engagement at mga pinaplanong kasal. Ibig sabihin, may matinding dahilan. Yun ang abangan natin, mga kababayan. So maraming salamat po. Paalam po pansamantala ang inyong lingkod, Dos Chris Ulo. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye. Paalam po pansamantala.